Kalito o Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y hanggang sa tunang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papurit pasambay. Bukas, noon, maging ngayon, pagpakailan, luwalhati ka. Natin ang kanyang mga salita. Sapagkat nakikita natin ito sa ating panahon. Ang pagtatapos na ng telon ng tanghalan sa sanlibutan. Ulitin ko, baka mayroon sa inyo yung mga ibang agenda pa. Ang pagtatapos na, pag-close na ng kurtina ng tanghalan sa sanlibutan. And there will be a great harvest that will happen. Huwag lang natin kakalimutan at lagi tayo magpapaalalahanan ng kanyang mga mabubuting salita, pagpapaalala ng kanyang kalooban, sapagkat kahit nung panahon noon, kahit si Noah na nagtatayo ng kanyang arko, hindi sila pinapansin. Subalit, ang mga tao, lalo na ngayon, puro kabuhayan, ang inuunawa, kaya ang Diyos din ang naglalagay ng mga paghihigpit sa mga kabuhayan upang ang mga manilito ay malito na. Mahalagahan niya ang lahat ng tao at ang kanyang mga anak nagpupumilit naman na makunawa na lahat ng ito at makatulong na mailigtas ang mga tao sapagkat may takdang oras na ibigay ang Diyos at ito na yung mga palatandaan. Kalaswaan, alam niyo ang Bible na Tagalog masyadong diretso at with due respect sa mga kabataan, binanggit doon kalibugan. Parang pagkasalita ng mga takot na takot tayo, pero yun naman ang ginagawa ng Diablo na itinatago, and then maraming problema sa loob ng pamilya na hindi sinusumbong sa pulisya na mga nangyayaring krimen na yung mga bata ay napapahamak sa kanilang mga ama, sa kanilang mga tito, lolo, at yan di alam nyo. Pero pagpapulitin yung parang takot na takot tayo, parang pangalan ng Diyos, hindi na natin binabati. Binigyan ng pansin, kung tawagan natin siya Jesus, parang walang kwenta. Pag mga brother, bro, Holy Spirit, tawagan natin HS. Pero yung mga usa ganyan, parang hindi mapagkit-pagkit, kaya nagtatampi sa wala demonyo. And God is allowing all these things para tayo ay malito. Subalit, dito sa church na ito, na nakakaunawa ng kalooban ng Diyos, tumutulong tayo na maliwanagan ng lahat ang mga huling araw na ito. Isinasarado na ng Diyos yung telon para sa tanghalan sa buhay na ito. And we will understand. Sapagkat ang mga pagsarado niya, nakikita mo na ang mga palatandaan na sinasabi sa Biblia. Digmaan. At ang nangyayari sa Israel, na pinili ng Diyos, binubuksan tayo. Masdan natin ang Israel sapagkat kung hindi tayo mahilig sa balita at mahilig tayo sa mga balita at mga chismis ng mga artista, malalayo po tayo at tayo mag-iiyak sapagkat kahit anong katok natin sa Diyos, tapos na po ang kanyang timetable. But we are doing everything upang hindi lang tayo ang mga ligtas. Hindi lang tayo magamit ng Diyos, kundi pati dito sa ating community. And we really need to pray. I'd like to call
of Sister Lee to continue what God has given us last time. Mula ni Pastor, ito po yung mga highlights dun sa 22nd National Prayer Gathering na ginanap po April 12 to 15 sa Cuneta Astrodome. So, yung una po yung kay lang po to, kay Reverend Delo Johnson. So, Pastor, medyo mahaba po kasi ito, kaya maaaring ikapat po pagdating ng yung pinakang oras, and we will continue na lang. Kasi yung rin naman na madaliin, tapos hindi rin naman natin magagra. So, hindi natin makukuha yung mensahe. Okay, so let's start. So, wala po kayong makikita ano man dyan, maliban mamaya na lang sa Word of God. Kasi napansin ko na parang minsan, ang focus na lang natin na doon sa PowerPoint presentation. Kaya ngayon, medyo bawasan natin yung pagiging high-tech, nagamit ako ng salita, So, you must listen. Okay, so here are some of the highlights of the key prophetic messages to the Philippines. So, how many of you now know that you've come to the kingdom for such a time as this? Ilan daw po sa atin ang nakakaalam o nakakabatid kung bakit tayo nakarating sa kaharian ng Diyos sa panahon ito? Meron po bang nakakaalam na bakit sa panahon na ito tayo ay nakakilala sa Panginoon? Sa pangunguna ng Diyos, hindi lang sa kaharian. Opo. Sa pangunguna. Na tayo ay napasakop sa kaharian ng Diyos. Sa pangunguna ng Diyos. O sa pangunguna ng Diyos. Tayo daw po ay naborn o nabuhay sa mundo ito. Sa oras na ito, lahat ng nangyari sa ating nakalipas sa buhay natin bilang isang Kristiyano, lahat ng mga pangako ng Diyos na na-receive natin, lahat ng ating natutunan, lahat ng ating napagdaanan sa buhay, whether it is good or bad, lahat ng ating mga experiences ay isang paghahanda ng Diyos para sa hinaharap. Ang hirap niya sa Tagalog eh. So you were born for this hour, and everything in the past in your life as a Christian, all the promises of God, all the things you've learned, natutunan mo na, all the things you've gone through, whether it is good times or bad times, it's just are all preparations of what lies ahead. So, ibig sabihin, lahat po pala na nangyari sa ating buhay, whether nakakatuwa, nakakalungkot, up ba yan, down ba yan, lahat po pala ng ito ay preparasyon ng Diyos sa atin sa bagay na inihanda niya para sa ating hinaharap. So, dahil tayo ay nabubuhay sa panahon na ito, sa oras na ito, masasabi natin na tayo ay people of destiny. Na tayo ay tao na merong tinakda ang Diyos na tayo ay lakaran o patutunguhan. So God will give you a tremendous open door in the Philippine Islands and beyond the Philippine Islands. So dahil tayo ang pinili ng Diyos, kung bakit tayo nabubuhay sa panahon na ito, may layunin ang Diyos. May nais ng ang Diyos na gawin o tahakin ng bawat isa. At ang Diyos daw po ang magbubukas ng maraming mga pintuan sa atin, hindi lamang daw sa loob ng bansang Pilipinas, maging sa mga iba pang karatig bansa. So, hindi magiging imposible na talaga tayo, yung matupad yung ating, yung prophecy sa atin na tayo yung magiging Christian, yung missionary sending nation. No? Hindi pa pupunta sa ibang bansa ang mga Pilipino dahil sa magiging domestic helper, no? Kumbaga, ang magiging tuntunin o magiging layunin ng pagpunta ng mga Pilipino sa ibang bansa ay upang tuparin o tundin yung destiny na inilagay sa kanya ng Panginoong Diyos. So, something ahead of you which is great and glorious, you have to prepare yourself. Kailangan daw po natin ihanda yung ating mga sarili dun sa gagawin ng Diyos. Habang papakinggan natin
tayo. Kumbaga makakaramdam ka na parang, ay Lord, dali, ang sarap pala niyan, ang ganda pala ng plano mo. Pero tingnan din natin kung ano yung dapat natin gawin. Next, God will pour out His Spirit all over the world, but particularly in the Philippines. And the glory of the Lord will be seen upon the land. So, yung kanyang salita na God will pour out His Spirit, wala po doong sa in all flesh, di ba? So, wala ditong pinipiling nation. Pero alam nyo, lagi naka-highlight sa Panginoon. Kaya masasabi natin, apple of the eye talaga tayo ng Lord. Dahil lagi sinasabi na, kahit minimension yung all over the world, lagi sinasabi, but particularly in the Philippines. Laging may bigay ng diin sa bansang Pilipinas. At makikita daw po yung kaluwalhatian ng Diyos sa ating bansa. So there will be a great harvest, gaya ng sinabi ni Pastor kanina. So great harvests are coming upon the world. Great harvests are coming upon the Philippines. Ano po ba yung great harvest na yun? Tingnan natin mamaya. Then the prophetic army of God, kung tayo po yun, need to know the part kung saan dapat gumalaw yung army ng Diyos. Ulitin ko po. The prophetic army of God need to know the part which the army will play. So kung tayo ay nabibilang sa army of God, sa prophetic army of God, dapat alam po natin kung ano po yung bahagi na gagampanan natin. So kung baga, di ba kaya nga nagawa ng bootcamp? Sabi, tinitrain. Para pag sinabak sila sa isang gera, alam nila kung ano ang kanilang gagawin. So hindi ka basta-basta, hindi mo masasabi na tinulak ka lang. So hindi pala kayong pwede na yung naitulak lang. So dapat bilang bahagi ng army ng Diyos, dapat alam natin kung ano yung bahagi natin na gagampanan sa gagawin natin para sa Panginoon. So there will be two harvests na dadating sa ating bansa. The first harvest, ito na po yung nandun na tayo ngayon sa kasalukuyan. And then the final harvest, yung final harvest naman po is yung before the Lord come, sa bago dumating ang Panginoon. Joel chapter 2 verse 21 pababa. Ito na ang ni Pastor nung nakaraan yung sa fig tree tsaka dun sa vine. Joel, kung meron mo kayong mga Bible, pakibuksan mo dun sa Joel 2, kasi mula natin sa 21. Be not afraid, O land, be glad and rejoice. Surely the Lord has done great things. Be not afraid, O wild animals, for the open pastures are becoming green. The trees are bearing their fruit. The fig tree and the vine yield their riches. Be glad, O people of Zion. Rejoice in the Lord your God. For He has given you the autumn rains in righteousness. He sends you abundant showers, both autumn and spring rains as before. Tapos, may 24 po ba? At sa Tagalog. Ayan, simulan natin. Huwag kang matakot o lupain. Ikaw ay matuwa at magalak, sapagkat ang Panginoon ay gumawa ng dakilang mga bagay. Huwag kayong mga takot, kayong mga hayop sa parang, sapagkat ang mga pasulan sa ilang ay lumalago. Sabi tayo sa ilang, may tumutubo. Sapagkat ang punong kahoy ay nagbubunga, ang puno ng igos at ang puno ng ubas ay nagbubunga. Kayo ay mga tuwa, kayong mga anak ng Sion, at mga galak sa Panginoon, inyong Diyos. Sapagkat Kanyang ibinibigay sa inyo ang maagang ulan sa tapat na sukat at Kanyang pinalalagpang ulan dahil sa inyo. Ang maagang ulan at ang huling ulan sa unang buwan.